sulaw juday kayo diri no. Sulaw na kulba pagyud sa kung kasing-kasing pero gitugot sa Ginoo. Di ta mo balibad kung gamiton ta sa Ginoo. Amen. Everybody standing please. Gihangyon tanan sa pagpanindog palihog abriha inyong mga Bibles. Duha ka verse atong pagabasahon karon in Hebrews chapter 13, Hebrews 13 verse number 8. Tapos mo-proceed ta sa Malakay chapter 3 verse number 6. So kinila akong himuon. Kining part, diri nga part, kamoy mubasa sa Hebrews chapter 13 verses number 8. And then Malakay chapter 3 verse number 6 kamo na pud ang mubasa. Amen? Okay, sige. Diri nga side, Hebrews 13 verse 8. Ready now? Read. Amen. Next, Malakay chapter 3 verse 6. Ready now? Read. Okay, salamat siya pagbasa. Ako rin pag-utroho na atong verses nga atong gibasa. Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Malakay chapter 3 verse 6, for I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Atong pag-isgutan karong kagabi una is God, our God is faithful. Amen? So, salamat na sa Ginoo nga nata sa balay tigumanan karon para pagsimba sa atong buhi ug tinuod ng Dios. Kay nga naman ang atong Ginoo, faithful gyud siya nga atong Ginoo. Let us pray first. Let's bow heads, close our eyes. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kagabion, salamat sa opportunity nga makadala sa imong pulong. Salamat Ginoo sa mga time nga ikaw nagahatag namong panalangin bisan pa sa mga butang nga wala nimo gitugot. Apan Ginoo, nagpasalamat mi kay ikaw faithful nga Ginoo sa among kinabuhi. Dear Father God, nagapray mi sa imong pulong nga ikaw magpray-bless, prepare our hearts and minds sa pagpaminaw sa imong pulong. Gamit ako isip instrumento Ginoo, wala jud ko mahimo kung wala ka Ginoo. Kita magpray sa ngalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Bisan unsaon gyud no, bisag makabarog na ka diri ba? Pag mubalik na po kabarog diri, kulbaan mangyapon ka no. Pero here, salamat na sa Ginoo nga dili ta kulbaan kumuduol ta sa ato nga Ginoo. So, our God from the beginning is the same as it is today. Tama ba? Ang atong Ginoo sa sinugdanan hantud karon He is the same. So pares gyapon siya. Our God is faithful in every aspect sa atong ginabuhi. Ma-emotional man, ma-financial man, or material things, especially sa atong spiritual nga mga butang. Faithful ang atong Ginoo. Our God is faithful that sometimes we often disregard or ignored. Usahay, kung tanaw nato no, tungod sa faithfulness sa atong Ginoo, usahay murag ma-neglect na nato siya or ma-ignore nato siya. In what way? Sama sa hangin. Sama sa paginhawa nato karon. Pataka ra tag inhale, exhale, okay? Usahay kung panalitan, na kay gibate, na ka sa ospital, diha na nimo ma-appreciate ang hangin. Kaya nga naman, dili naman minitros. Di ba? Karon mo gamit ta sa tubig, na gitawag nga kontador gyud na, gina-compute gyud pila ka cubic meter atong magasto, no? Sa kuryente na asad. Pero salamat na sa hangin, wala gyud ni gitawag nga wala ni meter ba? Kay kada ginhawa ba? Piso, agoy. Karon kay dako magbangag akong ilong, piting gansihan ninyo. Mas dako ko masuyop. Pero usahay no, ingana ka faithful lang atong Ginoo, usahay ma-disregard lang nato no kay nga naman murag na usual na ba? Di ba na usual? So we have it in abundance, daghang hangin pero usahay wala ta maghatag og gitawag nga attention. So here, we need attention kung unsa ka faithful lang atong Ginoo. Our God is faithful even in our salvation, that in every detail sa requirement, sa kaluwasan, ang Ginoo naghatag yun nga, faithful yun siya hantud karon. Kaya nga naman, tanawon nato ang precise and satisfactory by faith alone. Salamat sa Ginoo nga ang pagka-faithful sa atong Ginoo is by faith nga kita makadawat ni Jesus Christ. Kita maluwas. Kaya kung dili pa faithful ang Ginoo, makaingon siya nga, sige, luwas ka karon. Karon kay di man ka faithful, wala na. Kay buliyagon mga klase ng Kristiyanon. Pero ang atong Ginoo, faithful gyapon siya.
Our God is faithful in His Word until today. We can read it and never to hindered by others to exercise what is in it. So salamat na sa Ginoo, nga ang pulong sa Ginoo, mabasag gihapon nato kandod karon. Bisag tuod na daghang problema mahitabo, pero ang pulong sa Ginoo maghatag nato ni ka, kumaga parang hupay kung nakay problema, pod maghatag pod nimo solusyon. Kaya nga naman, ingana ka faithful ang atong Ginoo. Ang Dios matimuanan siya bisan sa iyang pulong nga hangtod karon kini atong yun mabasa. Kaya sa ba daghang basan ubang nasod nga di gyud sila kabasa og Bible. Ginadumilian gyud sila nga di gyud kakabasa na kay kung mubasa ka na or makakita nga na Bible execute. Pero diri sa Pilipinas, salamat ta nga makabasa ta sa ato nga Bible. All the doctrines and principles and promises and the things to come is already written in the Word of God. So, all of this because God is faithful. Kahit sabihin pa ng uban nga kanang Bible kulang na siya. Kahit sabihin pa ng uban nga moingon sila nga dili man na siya inspired, nanay problema, dili na siya ganito ganyan. Ang Ginoo nag-faithful gyapon siya kay namang gyapon ng Bible. Di ba? Mabasa gyapon nato ang Bible. So now, point number 1, dili ko madugay. Point number 1, God is faithful in past times. Mga sa atong verse nga gibasa, si Jesus Christ Jesus Christ is what? The same yesterday. We usgutan sa nato ning yesterday. Kanang mga gitawag nga kagahapon. Past times, Genesis chapter 3 verse 15. Kung matanaw ninyo, this is the promise. Genesis chapter 3 verse 15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and I shall bruise thy head, and thou shalt bruise thy heel. Here sa Genesis chapter 3 verse 15, at past times si Jesus Christ, ang atong Ginoo, naghatag na siya promise nga nadyo'y matawong Jesus Christ. This is the past times. Kaya nga naman ang atong Ginoo faithful siya. Kaya kung panalitan, nakaingon ta nga in the creation, in the past times of creation, God prepared everything before nahimo ang tawo. Kung sa gani unang gimension sa Ginoo, in the beginning, God created the heaven and the earth. And then pagka second time, gihimo na niya ang sunod-sunod na. Ang kalibutan, sa kalibutan, pag-uman naanay grass, ang water, kompleto na siya. And then kung tanawon nimo, before panahimong tao, naanata ng mananap. Nanay tanang kahoy. Mga di mo ayaw mo ka-confuse kung sa'y mauna ba, manok o itlog. Di mo ka-confuse, ana. Kaya ang nauna good, fowls of the air. Wala yung eggs of the air. Basta natod ka ron, maglalis, gihapon mo, ana. Okay? Kaya nga naman, ang atong Ginoo, faithful siya. Faithful siya, even sa gitawag nga, sa times nga, ang tao nakakumit sa sala. Kano sa nakakumit og sala si Adam ug Eve, the time nga gikaon nila ang apple, hindi apple hindi yan apple. Basi magunaw na hantod karon ang inyo pa rin apple gihapon. The time nga nakakumit og sala si Adam, faithful gihapon ng atong Ginoo kay nga naman dili niya gi-curse si Adam directly. Apan ang gi-curse niya ang land. Mao nga maningkamod gyud ta kita mga Kristiyanon, hagog gyud ang mga tao. Pasingod sa ilang mga pawis gyud. Mga Kristiyanon, dili ta tamad-tamad. Dili ta magtinapulan. Amen? Kaya nga naman, faithful man natong Ginoo. Salamat ganito ang gi-curse una sa Ginoo, ang land, dili ang tao. Kaya kung gi-curse niya pa ang tao, sorry, sigurado, wag maluwas. Di ba? Kaya nga naman, ingana ka-faithful ang ating Ginoo. Not only in the times of creation, but also in the lives of different characters in the Bible, in the Old Testament. Noah, kailan man ni Noah? Kinsa si Noah? Si Noah ang nag-build sa arka. How many years gibuild ang ark? Walay tawo? How many years? 100 kapin? Biro mo kung mag-build kag arka sa una, dili sura, oy. Karon asa man i-build ang arka? Sa pantalan? Dili, oy. Asa gi-build? Sa bukid. Kung dili pa faithful ang Ginoo nato, ay, maingod si Noah, dili ko, oy. Nga mo build man ko diyan, sa pantalan dahil ito mag-build. Di ba? Wala pa may machinery sa una.
nga pwedeng dali-dalion ang paghimo. Kahoy pa may gamito na. Even sa time ni Noah, ang atong Ginoo, faithful siya. Amen? Moses, sa time sa Egypt, nga naabot sila sa wilderness. For 40 years, nagsige sila tuyok-tuyok sa wilderness. Pero makita nato unsa ka faithful ang atong Ginoo. Makakita ba mo sa faithfulness sa Ginoo sa inyong ginabuhi? In past times, makakita ang Ginoo. No, makakita ta nga atong Ginoo is faithful. Abraham, going to the promised land, nga wa siya nasayod, dapita. Pero nangadto siya, kay nga naman, kabalo siya nga atong Ginoo faithful. Di ba? Kinsa pa? Si Isaac. Si Isaac, a miraculous birth, the binding test of faith of Abraham, God is faithful, kay nga naman, si Isaac, willing po siya nga pasacrifice. Kaya nga naman, kabalo siya nga ang Ginoo niya faithful. Amen. Joseph, from prison to palace, because God is faithful. Si Job, kini, murag mag-unaw ko sa Job, basta magbasa ko kani Job, murag tindig doon akong malahibo Biro mo, mawala ang tanan, hasta ang anak, hasta ang asawa niya, nawa. Pero nga naman, nakaingon pa rin gyapon si Job, niabot ko dirig wala, mubalik yung kuwa. Kaya nga naman, God is faithful. Si David, even though nakasala si David, pero giano ang gyapon siya nga, a man after God's own heart, kaya nga naman, God is faithful. Amen. Samuel, the last judge, and also all the prophets, makita nato unsa ka faithful ang atong Ginoo sa atong kinabuhi. God is faithful, o kinasad makita sa atong kinabuhi. Sa unang panahon, we all know kung kinsa kita. No? Nakakita mo kung unsay kinabuhi nato sa una, pero maka-ingon jud ta karon. Salamat sa Ginoo nga faithful gyapon ang Ginoo bisan sa una pang panahon. No? Nakaingon ba mo nga atong Ginoo faithful? Makaingon jud ta kay nga naman we experience it in the past times. Point number 2. Amen? Dalion nato ni. God is faithful in present times. Karon, ang atong Ginoo faithful gyapon siya. Amen? Luke chapter 19 verse 9, and Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. Salamat ta, hantod karon nga ang kaluwasan libre ba? Mga pag mo share ta, salamat ta sa Ginoo. Faithful atong Ginoo, makahatag gyapon ta sa tracts, makashare gyapon ta sa pulong sa Ginoo, nga ang kaluwasan libre pa hantod karon. Kay nga naman, ang atong Ginoo faithful until the present time. Also, kung tanawon nimo base makaingon mo nga dili man siguro karon ang adlaw sa sa salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse number 2, For he saith, I have heard thee at a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Way back 2004, February 15, gisgutan ko bahin ani nga karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon, unsa na karon? June 18, 2026 na. But this is also the day of salvation. Salamat gyapon ta sa Ginoo nga faithful gyapon siya until now. Today is always the precious gift. Nga naman, that's why it's called present. Di ba? Precious gift gyud ka ng today, kanang present time, kaya nga gitawag siyang gift because it represent a present para kanato. So salvation is a gift of God. Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Salamat na sa Ginoo, at the present time, pwede pa nato ni mahatag ning gift nga iya sa Ginoo. Kaya nga naman, kining present, this is a precious thing na pwede nimo ihatag, i-share sa uban. Kaya nga naman, this is what? Salvation. And today is the day of salvation. So I hope nga, mag-solve ning gyud kita. Because it is precious. Karong adlaw ba? We don't know kung ang kauban ba nato karon is buhi pa ba or what? Wala man ta nanunglo. Pero we don't know what lies ahead. Kung buhi pa ba sila or what? Kung night time, share gyud sa pulong sa Ginoo.
Kaya nga sa Ephesians chapter 2 verse number 8, "For by grace are you saved through faith and not of yourself, it is the gift of God." Salamat na ang kaluwasan, grasya, gasar yun sa Ginoo. So salamat na karong adlaw, salamat sa Ginoo, naluwas gyud. Kaya nga naman, ingana ka faithful atong Ginoo. Even sa times sa atong problems, kung nakay problema, ang Ginoo faithful siya. 2 Corinthians chapter 4 verse 17, "For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us far more exceeding in eternal weight of glory." Christians, kung nakay problema, huwag mong dinidibdib yan. Gagawin mo, ginabitbit o tanan. Ang problema, dili na angay mong bitbiton. Angay mo na iampo sa Ginoo. Kaya nga naman, our light affliction is just for a moment. Siguro makaingon nga, "Sir, ikaw, kay murag wala man kay problema." Kaysa ingon. Kaysa way problema ninyo, taas kamot, kay dakong problema na. Di ba? Pero kita tanan ay problema tanan. Pero remember this one, tungod sa pulong sa Ginoo, tungod sa ka-faithful sa atong Ginoo, our faithful, ang atong problema is just for a moment. This is just for a moment. Nakay problema? Young people, sa may problema ninyo? Sir, wa pa may naminyo. Hulata ang problema. Pag naminyo na mo, grabe po ko, sir. Oy. Here, this is just a light affliction. So salamat na sa Ginoo, kaya nga naman, faithful ang ato nga Ginoo. Every moment we spend is cherished because it will become a memories. Don't waste time to other things unnecessary because it will make us regret for the time we spend to it. Di ba mas nindot nga, kaya nga minsan ang uban dito, kada na adtuan dito, papicture ta kaya naman, memories. Di ba? Pero ang uban walay memories, regrets ang naa. Kaya nga naman, ngano wa na ko tugihimo, ngano man, siya nga, oy, puro sayang. Remember, wajay pagmahay nga nasa unahan, nagyud perminti sa ulahi. Kaya nga ang atong Ginoo faithful siya until napagamit ta sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether be good or bad." Malagad ta sa Ginoo, Christians. Kaya nga naman, kano sa mga lagad, kanya pag di na ako busy, pangutana kano sa anak. Kanya, sa sunod na ako mga lagad, kay murag dili pa na ako na-spend akong pagkabatanon. Kano sa mga may friend nga may sakit ka na. Hindi na kaya ng katawan mo. Masakit na yung tuhod mo. Masakit na yung likod mo. Pero makapikol gyapon. Di ba? Pero here, kung tanawon nimo ang atong Ginoo, ang lanta mga lagad, kaya nga naman faithful man atong Ginoo. Kano sa mga magpagamit sa Ginoo na nakagibati? Samtang napakay kusog, gamita na. Mga batanon, kanya wala may time ana sir, kay murag wala man ni makuha ana. Dili man ta nagtinguha nga natay makuha. Unsa may atong himuon para sa atong Ginoo, kay nga naman ang atong Ginoo faithful every day sa atong kinabuhi. Romans chapter 14 verse number 12. "So then every one of you shall give account of himself to God." Remember this one. Kitay muhatag sa atong kaugalingon nga account diha sa atong Ginoo. Dili ang ibang tao. I cannot say nga nangalagad mi sa akong asawa. And then sa niya, nangalagad man mi akong asawa, akong anak kuyog na sila. So then every one of us shall give account of himself to hindi na mo. Iyayata. Karon pangutana, unsa man nimo maka-give account kang wala pa makagihimo? Kung faithful lang atong Ginoo sa imong kinabuhi, himo na ka. Faithful gani siya sa atong kaluwasan. Sa pagpangalaga, di ka mahimong faithful. Kung halimbawa, choir member ka, balik na oy. Kano sa mo balik? Sa sunod na lang. Kaya piki pa. Maapiki yun na. No? Even right now, God is faithful. Philippians chapter 4, verse 19. "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Ang atong Ginoo, faithful man gyud siya. Baka makaingon mo ba nga, ang Ginoo, murag dili pa man gihatag ang akong kinahanglan
Unsa ni kinahanglan nimo? Daghan man ta kinahanglan, amen? Pero pangutan-on ta mo. Mabuhi ba ang tao walay cellphone? Gamay ra lagi mo tubag. Ang mga young people, naghilom-hilom gyud, di gyud mabuhi. Mabuhi, no? Ayaw mo gamit cellphone karon. Mabuhi pa man ka mo. Nagsimba man ta. Dili man pag cellphone ron. Mabuhi ka hata kung walay wifi. Nga ma-off lang gani ang among switch. Grabe na, ay, palihog ko tanawa kay basin na wala ang wifi. Kung dili sa opisina usahay, no? Mawala ang wifi, tanang tamao, nagsikusig matang. Kana si Jolley, usab na po ng password. Ngagikan ko usamis. Nga no, kay paninglan ninyo. Uy, mabuhi man ito walay wifi, amen? Mabuhi man sadta siguro kung panalitan. Dili ta mukaon kanunay og humba. No? Pero nga no, permite man labi inyong sudanon. Di mo may mukaon, ana. Aman day mo gikan. Usa pa. Here, kung tanawan mo, mas mabuhi ta sa pulong sa Ginoo. Ang problema, mas daghan mo tag-time sa Facebook. Murag di ta kakita unsa ka faithful ang atong Ginoo sa atong kinabuhi. No? Pero atong Ginoo, but my God shall supply all your need, not wants. So kung panalitan, papilion mo, siyempre, na-cellphone, iPhone. Kung dili, unsa ba ng mga bagong mga cellphone karon bukod sa iPhone? Nakikitawag nga fruit machine. Alam niyo yung fruit machine? Hindi washing machine. Fruit machine. Alam niyo yung fruit machine? Hindi niyo alam, no? Bago lang yan, pinaka-latest yan. Nga cellphone. Di ba na may Apple? Ang Apple, unsa man na? Di ba machine man na? Fruit machine. Ewan ko sa inyo, ang gulo nyo kausap. So, ibig sabihin talaga nakikinig pala kayo, no? Salamat sa Ginoo, kaya nga naman ang atong Ginoo, faithful siya, kanunay ka nato. Amen. Others might say, nga ang atong Ginoo, unfair siya. Unfair ang atong Ginoo. Dili unfair ang Ginoo, ang atong Ginoo just. No? Our God is faithful because He is just. In our lives, in the present times, God is faithful. Amen? Salamat nga natadri ka sa balay ti kumana, nagsimba. Kaya nga naman, faithful ang atong Ginoo. Amen? Bisag inyong cellphone, inutang, pero faithful ang Ginoo. So kung panalitan, nga nabot man ta sa cellphone, no? Kaya uban man good, daghan magyud murag di gyud mabuhi walay cellphone. Pero ang tinud-an na yan, pag nakagani kay cellphone, especially bag-o, di nakakatulog. No, kaya nga naman, nagsige ka niduta sa kong cellphone, ay. After 3 months, luma na yan. After 6 months, luma na yan. Maglagot na ka magtanaw, kay daghan ng liki, no? Daghan ng crack. Kano sa ako mupalit, ngutang na po ko, wa pa ba'y na-impas? Pero kung makakita ka sa faithfulness sa atong Ginoo, bahala gula kay cellphone nga, usa pa kay importante ang cellphone karon. Matawagan ka mo, importante. Pero usahay na yung mga cellphone, di matawagan. Di makakontak. Gipang black. Basta di ganahan. Uy, sige na po, panawag si pastor, black. Uy, nanawag si kay paluap ni, black. Na yung mga cellphone, di matawagan. Useless na mga cellphone na. Pero ang atong Ginoo, kanunay na atong matawagan, every day sa atong kinabuhi, 24/7, makatawag ta sa Ginoo, kaya nga naman, ang atong Ginoo, faithful. Point number 3 and the last. Amen na mo. Yan. Diyan, murag, lahi man ang amen. Amen. Pambira naman kayo. Minsan lang tayo nandito. John chapter 14, verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have not told you. I go to prepare a place for you. And if I go up prepare a place for you, I will come again
and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Our God is faithful to His promise, and that's the future. Salamat na sa Ginoo nga ang promise niya nga kita luwason, umaabot na ni, muna yung ipong gipaabot. Kining future times. Kay karon daghan na may problema karon. Pero magunaw na ka karon lang ang problema. Sige mo gunaw naon, magproblema jud ka. Pero kung tanawon nimo, umaabot na rin. Kaya nga naman, napay umaabot. Di ba? Salamat na sa Ginoo, even sa coming days, God is faithful about our salvation, about our troubles, and about the blessings, about the services, and everything is planned and set. God's so faithful that preparing a place for us in heaven, kung tanawon nimo, ang Ginoo nag-prepare a place for you, for us. Kaya nga naman, since nga nag-prepare na siya para ka na to, ubot pasabot na pag dumating ang time nga, sabi niya, simba ko palayo, namatay ta. Mamatay, magyud ang tao. Pag ba namatay ta, ang atong kalagbad doon, anana sa langit, wow, nana ko'y mansion. Hindi po bahay, hindi po dormitory, hindi po siya anything, but mansion. Tapos lalakad ka sa lalakad ka sa gold nga dalan. Wow, kanindot. Wala na yung Metro 8 dito ba? Wala yung magsilig. Wow, may abog dito. Di ba? Beso magunaw na mo, mag-usaman ta dito sa langit. Manimba ta sa atong Ginoo. Magkanta ta. Kaya nga naman, mga karon gani, pag magsimba ganita, gina-prepare na nato kagalingon sa umaabot nga manganta gyud kita. Ang uban nakangarang nga mo kanta. Parang lutang pa, handod karon. Wa pa katugpa. Manganta ta, nag-prepare na ta. Karon gani, dapat yung energy ninyo sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, naagyud na ka-focus. Kay pag-abot dito, mismo ang Ginoo na, wow, muna atong gipaabot, no? Muna atong gipaabot gyud. Kamo, sa inyong gipaabot? Ha? Maimpas inyong utang? No, paabot lang pod mo. Nga naman, dili man Ginoo hinungdan sa inyong utang, kamo may naghimo ana. Ha? So sa Titus chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Looking for that blessed hope. Christians, dili ta mo tan-awon say na problema karon diri oy. Tanaw tayo yung blessed hope. Kanya sir, di man ta makatanaw dito kay kinahanglan gyud nato maningkamot ta, ganito ganyan, ganyan so forth. Unahan nato atong Ginoo kay nga naman natay blessed hope. Kaya kung wala tayo blessed hope, makaingon jud nga unfair ang atong Ginoo, pero God is not unfair, He is just. God is faithful because of the blessed hope we have in Christ Jesus. Others are losing hope because of the government. Karon nagproblema na sa gobyerno karon, murag di na sila kasalig. Kaya nga naman dili man paglao ang gobyerno. Amen. Pero makatabang ang gobyerno, pero ang paglao mo wala sa government. Amen. Ang poverty, mo kaingon sila nga, pobre na jud ko. Mamatay ko pobre, kay pobre naman jud ko. Pangutana, dili man sala nga ikaw pobre na tao. Amen? Pero ang sala, anak, kung handod karon pobre ka, nga wa jud kay gibuhat. Amen? I don't want to judge others, no, pero here, maningkamot kita kay grasya sa Ginoo kay nga man natay blessed hope. Unsaon ma-bless ang mga tao sa atong kinabuhi kung makakita sila nga, pares naman mi. Sila po sigig pangayo. Amen? Dapat dili sa sigig pangayo. Kita na po ang sigig hatag. Sir, wala mami kahatag. Ihatag imong kinabuhi sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo ang imong kinabuhi. We Christians, we are looking for that blessed home. And it means looking unto Jesus. Ayaw mong tanawag tawo. Siya lagi o. Ay, lagi tanaw, kay mapandol man ka. Mga kita mga Kristohanon, looking unto Jesus gid kita. Kaya nga naman, siya may author o finisher sa ato nga pagtuo. Dili ang tao. Amen? We are looking unto Jesus because God is faithful. We will never be discouraged if we are looking unto Jesus. Ma-discourage ba mo kung si Jesus inyong permiting itanaw? Kumutanaw ko ninyo? Lalo na may nangatulog, ma-discourage ko.
Lalo na magduko-duko, magsigisilpon, madiscourage ko ana. Pero kung looking unto Jesus lang ko, kaya nga naman, dili man ka mo hinungdan ng madiscourage ko, kaya nga naman, na ako'y Ginoo, na ako'y Jesus. Nga nung madiscourage pa man ko ninyo. No? Pare-parehas naman tayong nangalagad sa Ginoo. Amen? You might be discouraged about what is happening in your life right now, but let me tell you, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, and you will never be discouraged. No? Halimbawa, meron kayong problema. Gusto niyo talaga, ayaw niyo makita inyong problema. Sigurado, bukon yun ninyong mga samin kay para di mo kakitag problema. Ha? Huwag niyo na sigig tanaw sa inyong nawong. Sa man akong nawong, oy. Pero sige pang post sa Facebook. Ipang reels pag yun. Tapos magsige ka discourage. Pag sure, ay, naglibog po. Don't look on wealth and treasures, it can be spent up. Halimbawa, mutana ko sa uban, grabe no, dato kay sila no. Ikaw di ay, dato pod. Hindi ko na sabihin kung saan, basta kay dato pod ka. Pangutanan ni mo mong kagalingon, masahay no, mas dali iphon ang kwarta sa uban kaysa sa kwarta ni mo. Kailangan kay problema, si ate o, naantay kwarta, di mo tabang nako. Si kuya o, ayaw mong tanaw sa buwan kung na may problema, balik mo sa Ginoo. Kay basin hikapo ng ay mong ate, matagaan ka. Dili diretso kasi mong ate. Kay ako utruhon na, ang uban gyud dali ra jud makahihap sa kwarta sa uban. Nguna, 6 will do ganito ganyan, grabe po ihap, gibudgetan pa. Pero siya mismo waka budget sa iyang kwarta. So looking unto Jesus lang kita. Amen. Hapit ako mahuman. Amen, good. Look unto Jesus only and He will never fail you because our God is faithful. As conclusion, God showed us His faithfulness in the past times. Kabalo ka. Sa una, unsay past times ni mo. O makaingon nyo ka kung imong balikan, salamat yun sa Ginoo. Grabe yun ka faithful ang Ginoo sa una. Sa unang panahon, katong na ako'y problema, itabang yun ang Ginoo ka na ako. Nakita jud ka unsa ka faithful sa Ginoo sa imong kinabuhi. Katong na kay mga gibati sa una, tapos ang Ginoo imong gisaligan na ulian ka, wow, kaingon Ginoo, faithful jud sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kamo, nakakita ba mo sa past times ninyo ang Ginoo faithful? Wala. Dili yun makita ang faithfulness sa Ginoo sa inyong past times? Imposible kayo. Makakita gyud kita oy. Kaya nga naman, faithful man atong Ginoo. God is showing us His faithfulness in these present times. Karon, naidagang crisis sa government natin, si ganito ganyan, si ganyan-ganyan. Pero tungkol sa faithfulness sa atong Ginoo, ay nakaingon jud nga namang problema mantaan na nga di man punta makatabang ana. Makakita ra ta sa faithfulness sa Ginoo kana. Unsay mahimo nimo para sa Ginoo, himuo ka na. Dili kay magsige kag problema ana niya. Si ano man good kung wala kung ay na ayaw na. In present times makakita unsa ka faithful ang atong Ginoo sa atong kinabuhi. And God will surely bless us with with His faithfulness in the future times. Not because God showed us faithfulness to the past times. Ikaw nakakita ba ka unsa nga faithful ang Ginoo sa imong kinabuhi? Nakakita ka ba? Daghan oy. Sa unang panahon, iba-iba nga unang abot na mo diri, makaingon jud ko Ginoo, ngano nabot man ko diri, pero nakakita ko sa faithful ang Ginoo. Karong adlaw, nakakita ba ka sa faithfulness sa Ginoo sa imong kinabuhi? Yes, nakakigibati. Siguro na kay problema, pero makakita ka sa faithful ang atong Ginoo. Kaya nga naman, mutubag gihapon siya sa atong mga pagampo. And in the future times, makaingon ta nga, yes, ang Ginoo kabalo ko nga faithful. Kaya nga naman, nahimo gani niya sa una to, karon pa. No? Pero kung panalitan, ang imong pagampo, wa pagitubag sa Ginoo, ay, backslide na lang ko. Nga mo backslide pa maka, di ka kita sa faithfulness sa atong Ginoo sa past times and these present times. Unsa pa ka sa umabot? Kisa mo yung gisaligan? Imong silingan? Imong mama, papa? Ang imong mga dato nga mga amigo? Ayaw. Dito ka sa Ginoo kay nga naman ang atong Ginoo. Faithful siya. Let us pray. Let's bow our eyes, close our eyes. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabiyon. Salamat, Ginoo, sa imong kapulong. Remind us that you are faithful in
past times, in this present times, and also for the come time in the future times. Ginoo, salamat sa imong pulong nga kini among masaligan. Salamat sa mensahe mong gihatag karon, Ginoo. Salamat sa matag usa nga naminaw sa imong pulong. Dear Father God, even Pastor Ray, Ma'am Gemma, sa ilang travel, Ginoo, ikaw padayon hatag nila o safe na travel nga sila makabalik test tubod safe and sound, Ginoo. Kita mag-pray sa Jesus.